Situation 2, the structure consists of the hollow rectangular beam ABC, to which is welded to a circular bent bar BDE. So, ito daw bent bar na ang cross-section ay ito. Tapos, ito namang beam na to, naka-weld dito. No? Ang cross-section naman nung beam ay ganito, hollow, rectangular. Okay? Kapag naka-weld guys, as wala namang sinabi kung anong specification nung attachment na yon, kapag weld, automatic yan, we will assume na this is a fixed support or they are connected with full fixity. Okay? Itong part na to, no? Okay? So, calculate the maximum bending stress in the segment BDE. So, ano daw yung maximum bending stress dito sa BDE? Okay? So, drawing ko lang yung BDE. Ito yung BDE. Yan. Tapos, meron dito ang load, 15 kilonewton. Tapos, ito, sabi ko nga, dahil weld yan, assume natin na fixed support ito. Okay? Tapos, yung distance na to is given to be 500 millimeters. So, gawin ko na lang na 0.5 meter to kilonewton. Okay? So para makuha natin yung maximum bending stress, kailangan natin yung maximum moment. And dito, yung maximum moment natin is mapoproduce mo, actually dito no? Pwedeng dito, pwede rin dito. Okay, kahit saan. So dito na lang sa ilalim, ito yung magiging maximum moment natin. For member BDE. Okay, so maximum moment, simple lang, moment ka lang, o di magiging ano lang yon 15 times 0.5. That gives you 7.5 kilonewton meter. Okay? Tapos, nakuha na natin yung maximum moment, pwede na natin makuha yung maximum bending stress, which is, ang area natin or ang cross-section ay circular, ito yun, ayan yun. So, ibig sabihin, maximum bending stress will just be MC over I. So, yung M natin, 7.5, gawin natin Newton millimeter, tapos yung C natin, dahil circular, kalahati ng diameter or yung radius over I. Yung I ng circle, di ba, pi over 64 times 75 to the fourth. Okay? And yan yung magiging maximum bending stress natin doon sa bar BDE. Yan natin. So that gives you 181.08 megapascals. So for this one, our answer would be letter D. Okay? Next, what would be the maximum bending stress in ABC? So drawing naman natin yung member ABC. So simply supported lang naman siya. Angat natin konti. Ayan. Okay? Ngayon, take note, may naka-attach dito. 'Di ba? So, ibig sabihin, itong moment na to, matatransfer dito. So, syempre, pag transfer nitong moment na ano to, counterclockwise, paglipat dito, it should be clockwise. 'Di ba? Action-reaction principle. So, that is 7.5 kilonewton meter, no? Okay, tapos, maliban doon, don't forget na meron pa tayo ditong vertical reaction, which is equal to 15 kilonewton. So, yung vertical reaction ay matatransmit din dito. Ayan. So, yan ngayon yung magiging load natin sa member
ABC. So ito ay 0.5 meter, ito naman ay 1 meter. Okay, so ito yung A, B, C. Okay? So para makuha natin yung maximum bending stress, kailangan muna natin ng maximum bending moment. So kunin muna natin yung reaction dito, tsaka dito. Okay? So para makuha natin yung reaction sa C, magmo-moment lang tayo sa A. So taking summation of moment at A is equal to 0, assume ko na counterclockwise positive, we will have 15. Moment arm is 0.5. Ang rotation ng 15 sa A ay clockwise. Tapos we have a clockwise din na 7.5. And then yung RC, in-assume ko na upward, so magpuproduce yan ng counterclockwise. Okay, and that is it. Ang moment arm niya is 1.5. All equal to 0, so we can solve for the reaction at C. And reaction at C is gonna give us 10 kilonewtons. So ito ay 10. So pag nag-summation of forces vertical ka, 15 lang naman yung force. So therefore, ito ay 5. So now we can draw the shear diagram. Ang shear diagram niya, we have here 5. Tapos constant. Pagdating sa B, may 15 na downward sa bababa. So ito ay magiging negative 10. Tapos yung 10 na yan, pagdating dito, mag-a-add tayo ng another 10. Kaya ito ngayon yung magiging shear diagram natin. Okay? Next, hindi naman yung shear yung kailangan natin. Kailangan din natin yung moment diagram. So sa moment tayo, no? Okay, so moment diagram. Okay, so for the moment, ito yung 0. Okay, so sa kaliwa, wala, 0. Pagdating dito sa point B, yung area nito. So, di ba, ito ay 0.5. Ito ay 1. Ito ay 1. So, 5 times 0.5, that gives us 2.5, no? So, 2.5 yung moment dito. Ayan, 2.5 yung moment dyan. Kaya lang, pagdating dun sa B, meron tayong concentrated moment na 7.5 kilonewton. So ang tanong ngayon, ano ba yan? Ina-add ba yan or mina-minus? So well, merong sign convention na kapag ka nag-drawing ka ng moment diagram from left to right, yung clockwise moment ay positive, yung counterclockwise moment ay mina-minus or negative. So in this case, etong 7.5 kilonewton na to, dahil siya ay clockwise, i-add natin siya, no? So 2.5 plus 7.5, that gives you 10. So, magiging ganito yung diagram natin. Tapos magkakaroon dito ng straight line. Okay? Tapos kapag minus mo yan dito sa area na to, dahil negative, magi-zero na siya. Ayan. So, ito ngayon yung moment diagram natin. Okay. So, of course, dito lumalabas ngayon na yung maximum shear natin ay 10. Tapos yung tapos yung maximum moment natin is also 10 kilonewton meter. No? Ito. Tsaka to. Okay? Pero bago yon, no? Baka kasi may malito sa inyo. So, paano ba nalalaman talaga? Or bakit ba ganun? Bakit ganun yung sign convention? Bakit siya, kapag concentrated moment at clockwise, bakit siya ina-add? Yun yung tanong eh. Bakit ina-add? No? Hindi ba pwedeng mina-minus? Okay, so ganito po kasi yan. Paliwanag lang natin dito sa gilid. Kapag meron kang beam, okay, tandaan nyo to tapos nag-apply ka ng load na moment. So, ito yung in-apply mo na moment. Let's say, ano muna? Ano ba to? Clockwise. O, clockwise. Okay? Kailangan mo imagine ano ba magiging effect ng moment na yan dito sa point na to. So, ang mangyayari dito sa beam, pagka tinwist mo, no, inikot mo yung ano niya, I mean, nag-apply ka ng moment dito, di ba magiging ganito yung beam? Exaggerate ko lang.
Maging ganyan, no? Tama? Tapos sa kabila, balik ta rin natin. Kunwari, baliktad yung moment. Pag ganito. So, ano naman yung effect niya sa beam? Dito sa point na to. Bali, parang mangyayari sa beam ganito. Maging ganyan, no? Di ba? So, balik ako dito. Ano po bang pinagkaiba nitong 2.5 kilonewton meter na moment at saka nitong 10 kilonewton meter na moment? Kasi parang lumalabas, meron tayong dalawang moment sa isang point. Di ba parang ganun yung lumalabas? No? Pero tandaan nyo guys, we are drawing the moment diagram from left to right. So ito pong 2.5 na to na moment natin, yan yung moment dun sa B bago makarating ng B. No? This is the moment just before B. Okay? Ito naman yung moment just after B. So pareha silang nasa B. Pero yung etong 2.5 na to, nung hindi pa natin ina-apply yung moment, yan yung moment niya doon sa bago makarating sa B. So ngayon na in-apply na natin yung concentrated moment, ibig sabihin nakalagpas na tayo kay B. So ibig sabihin, etong 10 kilonewton na to is nasa right side na ng B, no? Just after or right of B. Ito naman, just before or left. Okay? So ngayon, lumalabas na para makuha ko yung moment just after B or do sa to the right nun, ang kailangan ko ngayon tignan, ano ba ang magiging effect ng moment na yun dun sa right side dito or ito. Kailangan natin makita. Ngayon, bakit yung clockwise na moment ina-add? Kasi po, pagkatapos dun sa point na yun, ang napoproduce na bending is positive bending. Okay? Kaya yung clockwise, ang magiging effect niya dun sa kanan ay positive bending, while sa left, negative bending. Pero hindi naman kasi yung left yung tinitignan natin eh. Ang tinitignan natin yung nasa kanan kasi yung pagkatapos na ng moment. Kumbaga, ano na yung naging effect niya paglagpas mo ng moment. Paglagpas mo ng moment, ito yung naging effect niya. So, positive bending. So, kaya kailangan natin i-add kapag clockwise. Eh, bakit mo pag counterclockwise kailangan i-minus? O, tignan nyo to. Kapag counterclockwise, ano bang effect niya sa kabilang side? Negative bending. That's why, kapag counterclockwise yung concentrated moment, kailangan mong i-minus. Yun yung explanation doon. Kaya yung sign convention na kapag clockwise i-add mo, counterclockwise i-minus mo, nanggaling yun sa concept na to. Okay? So, yun, no? So, anyway, malinaw na sana yun. And from here forward, ang kailangan natin gawin, hanapin yung maximum bending stress. Tapos hanapin din yung maximum shear stress. So, bending muna. So, ito yung bending moment. Yung area natin, take note, ano siya? Hollow, no? So, therefore, we will have number 2. Maximum bending moment, syempre gagamitin natin maximum moment na 10 kilonewton meter. Gawin lang natin Newton millimeter. So M, C, so yung ano natin, ganito, di ba? Ganyan, ano? Okay, so ito daw ay, ano na yun? 60, 50, 70, 80. So this is 80, this is 70. So dahil hollow yan, kailangan natin ibawas itong area na to, no? So yung C natin, by the way, yung neutral axis niya, nasa gitna pa rin. So, ibig sabihin, yung C natin is from the neutral axis
hanggang dun sa outermost fiber dito. Which is ilan yan? Kalahati ng 80, 40. No? So 40 mc over I. Yung I natin ay, iba-minus lang natin yung moment of inertia nung malaking rectangle sa maliit. So yung malaking rectangle, we have 60 by 80 cube over 12 minus 50 by 70 cube over 12. Ayan na. So our maximum moment now will be equal to so, lagay ko to sa ano, M. Gagamitin ko kasi siya mamaya. So 60 by 80 cube over 12 minus 50 by 70 cube over 12. So that gives me 353.72 megapascals. Hopefully by now, kabisado na natin yung mga units natin ha, kung paano siya i-convert directly. So for number 2, our answer would be letter D, 354. Now for number 3, calculate the maximum shear stress. So maximum shear naman. So yung maximum shear, mangyayari pa rin dun sa neutral axis kasi rectangular lang yung section. So dito mangyayari yung shear. Okay, so for number 3, di ba ang maximum shear stress ay equal sa VQ over IB. So yung shear natin na maximum, ito yon 10 kilonewtons. So 10,000 para maging newton. Tapos yung Q natin, kailangan natin i-moment area yung above or below nung neutral axis. So bali ito. Ayan, yung isa ibabaw. So para makompute yan, pwede natin ulit gawin na yung moment area nito minus moment area nito. 'Di ba? Pwede 'yon, no? So we will have yung malaki muna. So guys, this is going to give us 40, no? Kasi ito namang sa loob will give us 35. Okay, so yung malaki muna. We have ang base ay 60 times 40 times kalahati ng 40 minus yung nasa loob 50 times 35 times kalahati ng 35. Ayan. So yun yung statical moment of area natin or yung Q. Over I, same lang dito. Tapos yung B, di ba yung B is yung length nung ano, nung member doon sa fiber in question. So ang length ng member, ito lang. Ilan ba yan? Hindi ba ito ay 5? Kasi itong kabila 5 din. So 5 plus 5, 10. Ayan. So that will give us our maximum shear stress. Okay, that gives us 15.36 megapascals. So that is letter C. Okay? And that's how we solve this problem.